Sa punto pong ito, nagsasagawa na po ng press briefing ang NDRRMC kaugnay ng Bagyong Mario. Panoorin po natin ito. Para hindi na magamit ang mga paaralan natin kasi pagpasukan na naman nandun pa yung mga ipapush natin. Sa ngayon, Ping, wala talaga tayong magagawa. No? Hindi naman basta-basta na makakapagpatayo tayo ng mga evacuation center na sa panahon ng tag-init naman ay, di ba? So sa ngayon, double duty muna yung ating mga paaralan at nakikita naman natin dahil nga sa paghahanda, dahil nga sa mas mabilis na pagresponde at saka dahil nga sa trabaho ng DPWH at saka MMDA, bumibilis naman yung paghupa ng tubig baha. Kaya within 1 or 2 days, nagagamit muli itong mga eskwelahan na ito. So sa ngayon, sa mga paaral muna sila, nakapag-coordinate dito si Brother Armin, Secretary Luistro, kaya alam na rin yung kumbaga yung bawat principal ng bawat paaralan ay nagiging automatic camp manager or evacuation center manager na rin sila. So may pakikipag-ugnayan sila sa DSWD para hindi na yung start from scratch parate, no? Kasi yun naman talaga yung takbuhan ng ating mga kababayan. So yung mga principal mismo ay nabibigyan na ng guidance ni Brother Armin na sila na nga ang nagiging camp manager, evacuation center manager. Sir, follow up sa question ni Ida. Suffice to say, since until mamaya madaling araw, yan, tulad na, hindi lang yung dito. Ganun Mario, yan. So, patuloy ang paghigop ni Mario itong tubig habagat. Kaya, hindi lang ito isang weather pattern. Combination ito ng dalawang weather pattern, kaya mas matindi at mas unpredictable yung intensity nitong ulan na ito. Sir, last one. Sir, has the President been briefed about the situation here in Metro Manila and what directives has he issued to concerned officials? Yes, the President has been briefed. He is constantly aware. Yung mga dumadating dito sa NDRRMC, automatic may kopya yung tanggapan niya. Hindi lang tanggapan sa Malacanang, pero kung saan man silang sa Europe sila ngayon. No? So, may kopya sila at yung kanyang habilin sa amin bago siya umalis ay maging alerto at ganun din ang constant na habilin niya. Sir, Glenn Hueco, DCWP. Sir, may mga casualties na ba reported as of now? Merong report, no? Hindi ko gustong merong report pero inaalam pa kung ito'y health concern na talagang may health concern or dahil natangay or nasalanta ng pagbaha. Pero there is one reported death, but it's unclear kung this is related to the storm. Unconfirmed. Pero sir, Okay. are we going to ask on the nearby provinces kulang pa rin ang resto natin? Diba, ayaw pa mag-evacuate? Kasi ngayon, maraming na nangihingi ng tulong I think natural na maraming hihingi ng tulong. I think ang punto dito is natutugunan nito, no? At yung sense na wala na ba tayong magagawa, etc. ay wala hindi natin nakikita o nararamdaman, no? Bawat hingi ng tulong nakakapag-responde, may unit, may team, may sasakyan, hindi lang sa tutulong sa laway pero actually may dumadating, no? At nandito nga coordinating center yung NDRRMC at yung headquarters assets ng AFP at saka ng PNP at Coast Guard are under the direction, no, ng kasi headquarters dito yan. Pero actually yung mga first responders will be the LGUs mismo. No, kasi sila yung nakatutok doon, di ba? So halimbawa sa Marikina, si Mayor Del mismo at ang buong Marikina LGU ang siyang nakatutok doon, no? Ang impormasyon, ang dagdag na tulong, kumbaga yung RESPA mula sa national government, yan ang sinisiguro namin dito sa NDRRMC. So halimbawa, yung mga food packs, meron ng food packs doon sa Marikina, nire-respakan sila ng DSWD na dagdag na food packs at meron pang dito sa kanilang command center na dagdag na additional. No? So yan ang parang cascading na tulong
na nasa doktrina natin sa ating disaster risk reduction system. Okay? Sa PIAOCAN po for Med 25, paano po natin tinitiyak, sir, na hindi po mauulit po yung mga nakaraan po, yung pag-deliver po ng mga food packs nung nakaraan na po yung Yolanda po yata, if I'm not mistaken. Kasi po yung report po na pagkabulot, ano po yung ginagawa natin para hindi po maulit po ito ngayon? Una, hindi siya nabulot na basa. At pinaliwanag ko na nga na yan po ay yung kasagsagan ng ating paghatid dahil ang mga goods nang galing Maynila at Cebu papuntang Tacloban. Ngayon, hindi po yan mangyayari kasi gaya ng aking ipinaliwanag, meron po tayong naka-preposition goods dun mismo sa mga lugar. Ngayon, dito sa NCR, hindi po problema yan dahil ang bawat lokal na pamahalaan may sariling food packs na hinanda, nagdadagdag tulong kami. May mahigit 100 National Resource and Operation Center sa Pasay, 100,000 food packs ang nandun po. At may mga trucks na po kaming kinausap. Pagkakailanganin, pwede po naming i-automatic na gawin ang kontrata. Ang pangalawa, dun po sa norte, meron po kaming preposition goods sa bawat field office, minimum of 30,000, at meron po kaming 30,000 sa Clark Hub. Yung hub na yan ay pinamamahalaan ng Office of Civil Defense, ng DSWD, at tinutulungan po kami ng World Food Program. So, hindi po namin inaasahan na magkakaroon kami ng problema ng transportasyon at logistics. Sir, sorry. Okay, kumpya kayo. Sir, actually pareho kami tayo. Sir, sorry. Kasi nakita namin yung areas of concern dito sa whiteboard. Can you just mention, ano-ano yung mga cities in Metro Manila na talagang inaasahan natin na mataas yung tubig until mamaya yung pinututukan natin? Well, basically yung buong Kamaynilaan. No? Kung maalala ho natin, originally, rewind the videotape, kumbaga, Manila is below sea level. Diba? So, tumataas na lang siya as it comes up dito sa kabundukan ng Rizal. Doon siya tumataas. No? So, Quezon City, halimbawa, may mga lugar sa Quezon City na mataas, meron ding mga lugar sa Quezon City na mababa. So, more or less, buong Kamaynilaan at saka kumbaga sa katawan ng tao, yung daluyan tubig, parang mga veins and capillaries all over, di ba? So magmula sa Pasay, nandiyan yung Tripa de Galina, Maricaban, etc. All the way dito sa norte, di ba? Sa may Malabon na Botas, yung Tulyahan River. So lahat itong daluyang tubig na ito ay dyan nagmumula ang mga baha. Kaya nasimulan nga yung programa ng DPWH MMDA na palalimin ito, palawakin ito. Kaya inililikas ang ating mga ISF para nga mas madali na ma-clear itong mga daluyang tubig na ito. At bagaman hindi natin may iwasan ng baha, I think makikita natin mas mabilis na panahon, no? Nakuha ang baha. Hindi yung tulad dati na tatlo, apat na araw hanggang balikat ang tubig baha. No? So mabilis na ngayon ang pagkuha ng tubig baha. At ito pang mga alert na binibigay natin ay nakakabigay ng dagdag na tulong sa mga kababayan natin na maipalayo natin sila sa kapahamakan. Thank you very much. The NDRRMC at saka the entire team dito led by Admiral Pama will always be giving constant information. Ang importante dito yung information na tulong sa ating mga kababayan na makapaghanda sila at maipalayo natin sila sa kapahamakan. In the meantime, everybody stay safe, mag-ingat po tayo parati, huwag tayo magpapawalang bahala, hindi lang sa atin, sa pamilya natin, pero pati na rin sa ating kapitbahay at kapwa, magtulungan po tayo. Maraming salamat, magandang tanghali sa ating lahat. Thank you. At yan po ang press conference sa NDRRMC na pinaunahan po mismo ng ating DILG Secretary na si Mar Rojas at DSWD Secretary na si Denki Soliman. Ayon po sa press conference na yan, buong Metro Manila na po nasa listahan ng areas of concern at handa naman daw po ang mga rescue team sa pagresponde sa mga apektadong mga residente sa iba't ibang mga lugar.